Dumako naman tayo sa Baguio City kung saan nandoon ang ating mobile journal na si Jazz Paredes. Jazz, kamusta ang sitwasyon dyan? May kuryente ba? At matindi ba ang pinsala? Denise, bumaba na nga sa Tropical Cyclone Weak Signal number 2 ayon sa huling weather bulletin ng Pag-asa dito sa Benguet, no? Pero mapapansin nyo sa aking likuran na kahit bumaba na yung Tropical Cyclone Wind Signal ay pabugso-bugso pa rin na may kasamang hangin ang panahon dito at ang ilan nga sa mga puno at poste ng kuryente dito sa Baguio City ay nagbagsakan kaninang alas 12 ng madaling araw at bandang 11 p.m. Ang isa sa mga bumagsak dito ay isang matandang pine tree na nasa 4 na dekada na yung tanda at pagmamayari ito ng dating mayor ng Narvacan, Ilocos Sur. At dahil nga dito, nagkaroon din ng power interruption pero wala naman daw naiulat na nasaktan sa pagbagsak ng puno na ito at bumagsak ito malapit sa isang basketball court at sa kabutihang palad ay wala naman daw evacuees na nag-stay doon. At simula kagabi, wala pa rin kuryente dito sa Baguio City pero patuloy ang pakikipag-ugnayan natin sa Beneco at patuloy din naman daw ang kanilang efforts para maibalik ang kuryente dito sa Baguio City. At kanina naman meron din tayong punong bumagsak sa Bukaukan at bandang alas 6 ng umaga kanina lamang ulit nabuksan yung kalsada dahil 2 lanes ng kalsada na ito ang naapektuhan sa pagbagsak ng pine tree na ito at meron ding bahay na nabagsakan nitong puno na ito. At dahil nga wala pa rin kuryente dito, ay patuloy rin yung pagbubukas ng Baguio City Hall at Baguio Convention Center para sa kanilang libreng charging stations. At magdala lamang daw ng charger kung kailangan mang makicharge doon o kailangan ng pansamantalang kuryente. At habang update naman sa evacuees na meron tayo dito sa Baguio City, yung isa sa pinakamalaking evacuation center sa CDRRMO, dito sa Baguio City ay meron doong 48 families or 215 na individuals na nagstay doon simula kahapon. Pero kanina naabutan natin sila na ang ilan dito ay umuwi na dahil pakiramdam nila ay bumubuti naman na daw yung lagay ng panahon at nag-advise na rin na pwede nang bumalik. Pero ang ilan dito hindi pa rin sila umuwi sa kanilang mga tahanan dahil yung area daw nila ay landslide prone at kakita naman natin na hindi pa rin bumubuti yung lagay ng panahon. May konti pa rin lakas ng ulan at lakas ng hangin at hanggat ganyan daw ang panahon ay hindi raw muna sila babalik sa kanilang bahay dahil nga landslide prone yung kanilang area. At kasatulayan nga kanina, nakausap natin yung isang pamilya doon at meron daw kasi silang 2 family member na stroke victims or maka-stroke. So hindi sila pwedeng biglaang mag-evacuate. So simula umaga pa lamang kahapon, nag-evacuate na sila at katunayan kasama pa nga nila yung alaga nilang pusa. Talagang buong family nila dinala nila sa evacuation center para ma-sure daw talaga yung safety na ng kalang family dahil meron na daw history ng landslide doon sa kanilang lugar. Sa ngayon, wala pa namang naitalang landslide dito sa Baguio City o pagguho ng lupa. Ngunit sarado pa rin yung Quezon Road habang passable pa rin yung Marcos Highway at Baguio to Bawang Road. Thank you for your update. Mobile Journal Jazz Paredes reporting live from Baguio City. Mag-iingat ka, Jazz.